morning guys. So yung mga katoto, no? Dumating na yung ating pyesa. Ito yung mga pyesa na in-order natin. So naka-plastic lang. Kung mapapansin niyo, wala siyang balot-balot, plastic lang kasi online to natin binili at malapit lang sa mga tropa pa natin, no? So yun guys, yung laman ng ating mga... So yun, no? Ang laman ay ito. So unang-una, brake shoe, yan. So yung brake shoe natin, meron na tayo. Merong gasket guys. Ito yung gasket niya, kulay dilaw. Yung ating tensioner spring. And then yung roller guide na malaki. Then yung isang roller guide na maliit, no? So ayun guys. Ayan. Tapos yung itong parang sprocket, no? Na nakalagay sa tensioner. And then bumili kami guys ng nut para doon sa magneto. Kasi ito yung medyo nasira. Tapos yung dulo ng rubber guys, nasasabi natin papalitan, ito na rin yun. So yun guys, meron pa, ito pa, yung sa head gasket natin. So ayan, yung rubber head gasket natin, bago din yan. And ito ay ang timing chain ng ating motor, yung bago, no? So yun guys, kompleto na. So again, so yun guys, ito na, gasolina, and then yung mga piyesa na dapat natin hugasan ay huhugasan natin. Tada! So, dito tayo maghuhugas na lang din kasi ito pinakatamang hugasan talaga niya. So guys, medyo iba amoy ng gasolina na matapang. Kaya hindi ako si Boy Tapang. Shoutout Boy Tapang. Kaya mag-face mask tayo para hindi ganong ka amoy. So yung mga katoto, I'm back. So yun mga katoto, sisimulan na namin ni Pops Jomar yung pagkabit ng ating mga pyesa.
para assemble na natin, para matesting na rin natin ulit. And then, excited na rin kami na ikabit yung mga bago nating pyesa. So mga katoto, abangan nyo kami, samahan nyo kami sa pag-assemble ng motor natin. Itong pagbalik natin ng timing chain, kailangan isabay ito pagpasok. Yung timing chain roller guide sa gitna. Yun. Yung sa may block na side to, sa may gitna ng block. Ganyan ang posisyon. Yan. So guys, yung dito Tapos guys, yung sunod ay itong rocker arm sprocket ng timing chain. Tapos next, yung ito. Yung sa left side. Yan. Yan, dyan siya. Ipitan mo na, Pops. Tapos next yung sa So yun guys, nakikabit na yung roller guide natin na isa. So okay na siya. Ang susunod Next naman natin ay itong yung sprocket ng tensioner ayan. sa timing chain. So yan ang Sunod. sunod natin na ilalagay. So ayan. Nga pala guys, dun sa mga hindi pa nakakaalam, itong tensioner natin, ang trabaho niya kasi para hindi umingay yung ating timing chain, kasi galing dyan pababa, parang sa sprocket lang din ng ating motor yan, na pagka lumuwag ang kadena, automatic mag-a-adjust, ididiin niya yung ating kadena. Right, for example, maluwag, so malaki ang play, so kailangan ididiin niya hanggang sa humigpit, sa tamang higpit. At yung magdidiin sa kanya, yung dito sa dulo, yung spring, yung rod, yung may rod sa push rod ng timing chain, tensioner. So yun guys, mamaya ikakabit ni Pops Jomar at makikita natin. So yan, higpitan na niya. Higpit na yun, Pops. So, bago natin to i-timing sa
Ay. Tamang ano niya, kailangan nakakabit na yung tensioner niya dito. So yun guys, ang susunod naman nating ilalagay yung tensioner spring natin na siya yung nagtutulak ng tensioner push rod. At saka itong ano, Yung rubber sa dulo. Yan. Ito ka lang, Paps. Pakita mo muna yung rubber. yan. Yan. Walang ano yan ha. Walang tama, no? Napicturean mo ba yan? Ay, ito hindi. Picturean natin. Yan. Sige lang. Yan mo lang. Yan. Ganyan. Okay. So dyan yan guys, sa dulo ng push rod nakalagay. Tapos siya yung tutukod dyan sa pinaka tensioner mismo. Ano natin to? Libre yung tsaga lang guys pag bago yung rubber kasi medyo masikip pa siya. Talagang gano'n naman talaga sa una. Sa una, masikip. Di ba, Paps? Tagalan lumuluwag din. Tagalan lumuluwag din? So yun, medyo nahirapan si Paps Jomar sa pagpasok ng rubber. Ayun guys, nakuha sa tiyaga. Ganda kasi pag masikip siya, hindi siya basta-basta matanggal. Ayun guys, imumustra ni Paps Jomar kung ano ang trabaho ng push rod na yan. Kasi push rod, kasi tagatulak nga kasi siya ng tensioner. So yan, Ganyan ang trabaho niya. Pagka may spring na yan dyan na nakalagay, malakas na siya magtulak. So itutulak niya yung tensioner na yan na may rubber tensioner gas sprocket. Ayan siya guys. Na may tensioner sprocket na yan. Ito sa tensioner arm, itutulak niya na. So yan, mag-automatic adjust siya. Guys. Ipakita mo muna, Paps. So yun guys, yung lock nut ha. Lagi yung tatandaan, yung nut niya may ano siya, yung parang plain washer na tanso. So pinoprotektahan yun guys yung pinakalapat ng ating tornilyo para hindi mag-leak. So lumalaban yung spring guys, kaya medyo mahirap din siya ipasok. Yan. So yun, nasa doon guys. Yun nga, bago natin i-timing yung ano, yung timing niya, kailangan yung nakakabit yung mga flywheel, magneto, kasi magkasama naman yan. Tsaka ito yung sa Bindix ng starter. yan. So ayan. So ayan guys, may papaliwanag si Paps Jomar. Ito pagka natapat niya siya dito, tsaka natin to siya i-timing. So medyo tabingi siya. Tabingi. Kailangan pantay siya. Ayun, so kailangan pantay yung dalawa. Yung dalawang guhit. Mga isang ngipin, Paps, no? Adjust natin yung chain natin. Tsaka yung sprocket na yan. Sa timing chain sprocket na yan sa isang ngipin pa. I-forward natin ang isang ngipin. So, gandahan. Tapos yun. So yun guys, pantay na yung dalawang guhit na yan, yung malalaki. Pantay na sila. So okay na yan guys.
Ngayon guys, ilalagay din namin ni Pops Jomar yung gasket. Yung bago. So, kailangan ayun. Guys, ang next natin guys is yung ating rubber gasket sa head rubber gasket, no? Ito yung next natin na ilalagay. Dito yan guys. Dito yung siya sinasalpa. So dito, tapos dito sa taas ng ating block, motorcycle block, motorcycle engine block. Doon natin siya ilalagay. So guys, kabit na natin. Ano siya? Head. Engine head gasket yun. Pala na kayo magkoro. Ito guys, lagyan na natin ng ano para sigurado hindi talaga siya. Talagyan na namin ni Pops Jomar ng gasket kasi para talagang wala siyang leak. Hindi siya magkaroon ng leakage guys. Kasi na-encounter ko dati kasi nakailang palit na ako niyan. Kahit bago yung gasket natin guys, naglilik pa rin siya buhat ng siguro kakakis-kis niyan. Dati kakalinis, nagkaroon ng gasgas at meron din naman talagang gasgas. Kasi guys, langis yan kahit guhit lang yung gasgas niyan, lulusot at lulusot. Sa una hindi mo mahalata kasi sobrang konti. Mga ilang buwan din bago mo makikita may spot na. So just to make sure and para maging safe din tayo, dito ay ulit-ulit ng gawa. Yan, lalagyan na lang namin ni Pops Jomar ng gasket. Total meron naman tayong silicone gasket. Ano naman pala yan guys, no? Hindi naman siya mahirap linisin pagka natuyo na. Kaya hindi rin siya magiging problema sa atin. Next, sa taas naman natin lagyan. Yung sunod natin guys, dito. Yan. Dito guys sa taas, lalagyan din ng silicone gasket maker. Yun.
guys, pagka bago naman yung gasket nyo, pwede naman hindi lagyan. Pero mas maganda pagka mayroon talaga siya. Para hindi na kayo paulit-ulit guys. Kami guys, naninigurado na. Kaya ginawa namin ganyan. Kasi mahirap guys yung paulit-ulit. Doble trabaho kapag ulitin mo. Bas. So guys, kakabit na namin yung head gasket. Kasama yung head cover. Kasama yung head cover. So ngayon guys, maglalagay na kami ni Pops Jomar ng langis. Pero kukunti lang muna ang aming ilalagay dahil para mag-circulate. Mahilabas niya yung luma. Ayan. So ngayon guys, maglalagay na kami. At itong ilalagay natin ngayon ay 0.8 lang dapat liters. Kaso 1 liter ang nabili natin. Kaya yun, magsusukat pa rin tayo sa dipstick na lang. Yeah. So yun mga katoto, no? Tinry natin paanda rin yung motor natin. Problema, ang lumalagatik pa rin. Pero wala na yung tunog na ingay sa timing chain. Meron namang ingay sa timing chain tensioner arm. So sa sobrang lambot ng spring siguro, dahil yung spring nga, duda namin kanina pa, malambot. Kaso, yung nabili naming timing chain spring na yan din mismo yung tinanggal natin sa motor natin kung ano man yung binili natin. So, nakakapagtaka. Pero ito, guys, tingnan nyo. Si Pops Jomar, meron siyang ipapalit na spring na medyo mas matigas ito. Kaya, lipat natin yung camera. Ito yun, guys, yung nabili nating bago na spring sa tensioner. Kamats doon sa original niya. Oo, yan talaga. Ang problema naman dyan, sobrang lambot, kaya pumipitik-pitik yung ating tensioner arm. Siya, guys. Oo, malambot siya, guys. Di tulad, guys, ito, yan. Ito, isa. Matigas. Sabi ni Pops Jomar, ano yan, Pops? XRM to, nung pagkabili ko, pang XRM daw yan na spring tensioner. So, pag kumpara mo, Pops, magkaiba. So, kung titingnan nyo, dito, Pops, sa medyo, yan. Titingnan nyo, magkaiba. sa katawan pa lang ng spring, magkaiba na.
So, ito yung pang Honda CB110, ito yung pang XRM. So, parehas Honda yan. Problema, ito, sobrang lambot. Guys, sobrang lambot talaga as in. Ganito rin naman kalambot yung nakuha ko namin dati. Tapos, ito ngayon, mas matigas na. Pero sa XRM daw yan. Pero guys, suggestion ni Pops Jomar, ito daw ilalagay namin muna. So, titingnan namin kung mawawala yung lagatik na yun ng tensioner arm. So, sige Pops, ikabit na natin para malaman natin kung sana umipikto. Wala na yung wala na yung ingay ng tensioner chain ay ng timing chain. Ingay naman ng timing chain tensioner ang naririnig natin. So guys, pahirapan to kasi nga mas malakas to kumpara doon sa stock. Oh, mas malakas daw siya kumpara doon sa dati. Ingat-ingat din ang kasi pwede siyang tumalisik. So guys, sabi nga ingat daw baka tumalsik yung spring. Nawalan ka patuloy ng spring. Harap. Medyo nahirapan, challenging talaga yung pagkabit ni Pops Jomar. Oh. Kailangan ng matinding tulak yan guys ha. So yun, success, kumagat na yung thread. So, naglit na guys. So ngayon, isa sound check namin ni Pops Jomar. Papandarin ko muna, Pops, pahawakan. Huwag mo muna isusi. Padyakan mo muna. Tingnan natin. Wala. Ayan. So, subukan na guys. So guys, Ayun. success! Yun, nawala, men! Sa wakas. Ayos. Mabra din. Tahimik na rin. So yun guys, wala na yung lagatik na naririnig natin kanina, no? Sa tensioner arm. So tama yung sinasabi ni Pops Jomar, ni Kaewa natin. Sobrang lambot. Nga pala guys, meron tayong guest, si Rax Danubtek guys. Yan, paki-subscribe sa channel niya. Yes, Rax Danubtek guys, malupit na vlogger din natin yan. salot sa inyo mga Kaiwan. viewers ni Jomariwan at saka ni Brother Makatoto. Ayun, guys. Magkakasama kami guys, iisang team kami, kaya madalas nyo kami makikita. So, ayan. Bukas. So, paano yun, Paps? Success. Palitan ko na lang yung spring. Good job. Pang XRM. So, yun guys, may utang tayo kay Pops Jomar na isang spring lang XRM. Yan guys, tambak yung motor namin dito. So, ito. Tatapos ka na. So, yun guys, no? Yan. So, yun. Sa wakas. So, yun guys, no? Abangan nyo. Assemble na lang namin ni Pops Jomar ito. Then, kakabit namin yung ibang mga pairings nun. Ayusin namin ito lahat. Assemble namin. Wait lang kayo dyan. Yo.
mga katoto, no, natapos na natin yung motor ko. So ayan, nasimbol na namin ni Pops Jomar. Ayan, kompleto na guys. Kompleto na. So okay na siya lahat. Okay na. So dyan side okay na. So bukas guys, isa sound check natin siya sa umaga para talagang mas maririnig natin yung kanyang tunay na andar ngayon. So kanina guys, pinandar natin. Okay na yung tunog niya, goods na. So what's up mga katoto? So ginabi na nga kami ni Pops Jomar sa aming ginagawa. So ayan, Pops Jomar. So natapos na namin, nandun na yung motor ko nakapark sa kwan. Tapos isusuli na natin si Honda Beat YT. Kaya medyo pagod na kami. And thank you sa lahat, Pops. Maraming salamat sa mga nanood. And thank you again, once again, mga katoto. And again, sa another video na naman. So yun, maraming salamat. At magpapahinga na kami, yo.